mga tanong, balikan lang ho natin supplemental affidavit to just confirm the contents of the affidavit. So you confirm po all of the contents that you had read in this supplemental affidavit. Yes, Your Honor. Yes po, Madam Chair. You also confirm that this is your signature in that affidavit under above Ramil L. Madriaga Afayan. Opo, Madam Chair. You also confirm that it was subscribed and sworn to on the 11th of April 2026 in Taguig City. Opo, Madam Chair. We are also reading for the record that the document was notarized by Jose Lorenzo Angeles III, Notary Public of Taguig City, Philippines, roll number 95960. We will proceed, Madam Chair, to the questions. Marami po kayong binanggit sa dalawang affidavits na binanggit po ninyo, yung affidavit and yung pong supplemental affidavit. So, very important ho na mag-focus lang po tayo doon sa talagang may relevancy dito po sa mga grounds for impeachment, impeachable offenses laban po sa atin pong pangalawang Pangulo. No? So, binabanggit po ninyo, Ginoong Madriaga, na meron pong mga pinagawa sa inyong mga bagay. So, kasama po dito yung pagkuha at pag-deliver ng mga items, particularly confidential funds, to 3 very specific locations. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Nabanggit niyo po ito, no? So, meron sa Laguna, meron, tama po ba? Opo, tama po, Madam Chair. Meron po sa Nomu Bashu. Opo, Madam Chair. At saan po yung panghuling lugar? Sa Agham po, Office of the Ombudsman. Office of the Ombudsman. Siguro, we have to state for the record clearly, sino po yung nag-utos sa inyo na kunin ang pera na ito at i-deliver po ang mga pera na ito sa tatlong mga lokasyon po na ito? Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo pong sagot. Very important po na maglinaw ho tayo doon sa mga binabanggit po ng ating pong pangalawang Pangulo patungkol sa inyo. Kasi very specific yung pong kanyang binabanggit sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Una, na hindi niya kayo kilala. Pangalawa, na wala po kayong professional or personal relationship. Una po, Madam Chair, marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno at mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Honorable Ridon, if I may interrupt. Yes, Madam Chair. Kanina po, Mr. Madriaga, you made mention of a lot of pictures attached to your supplemental affidavit. Meron ho ba itong kaugnayan dun sa pinupunto nyo na kayo'y personal na kilala ng Vice Presidente? Opo, Madam Chair. Perhaps, Honorable Ridon, we can flash these pictures Yes. attached to the affidavit of Mr. Madriaga. Yes, Madam Chair. Can we direct the Secretariat, please, to project the supposed annexes? The committee secretariat is directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. So that we can provide context to Mr. Madriaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that she does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga.
What is being flashed, Madam Chair, is Annex B of the supplemental affidavit. Ano po ito, Ginoong Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang magbigay po kayo ng paglilinaw dito sa litrato po na ito. Yung buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami. At sa ganitong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng ISIP. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si BP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila, nanonood lang sila, pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activity sa campaign. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Can we zoom into the names of those in the annexes, just so we can see? We ask the resource person to approach our big screen here so he can point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Please approach the big screen. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga, Comsec. Hello. Ito po nakalimutan ko na po yung pangalan, pero taga rito lang po siya sa Cubao. May-ari ng isang security agency, yung commander. Pero nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya sa officers ng Quezon City ISIP. Ito po. Ito po si BP Sara. Yung next po, ISIP Tondo. Si Tubera po sa ISIP Pilipinas Basketball. ISIP Tondo rin po siya. Yun nandun po sa ISIP, mga military po sa Joint Special Operations Group. Si Suarez, Air Force. Tapos si BP Sara, then si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. At yung kanya pong may bahay, si Rhea Kilala. Ito po. Yan. Please pull it a little down. Ito po si... A little down, a little down. Ito po si Essex Polintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Buong national president po namin. Ito po si Essex Polintan. Tapos si... Sino po yan? Essex Polintan po. Lord Essex Polintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Siya po yung presidente namin. At siya po si Attorney Ryan Kilala. Si Anjo Bito ng ISIP Cainta. Ito po, hindi ko po kilala kung... Hindi ko po mamukaan kasi marami po sila. Ito po sa ISIP Ladies. Nasaan po kayo dyan? Yung po naman sa red seat po, nasa loob ng sasakyan. Kayo po yung nasa dulo. Opo, yun naka-black po. Pakituro nyo po. Kung nasan kayo dyan, pakituro nyo po. Okay. Pakibaba po ng konti para ma-identify ni Mr. Madriaga yung ibang kasama sa video. Pakibaba po ng konti. Lalong tumataas. Ano ba yan? Okay. Paki-identify po yung nasa second row. Si BP Sara po, si Rhea Kilala, si Attorney Ryan Kilala, si BP Sara po ulit, yung nasa far left. So isang video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung iba-ibang... Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one video conference?
Isa lang ho ba yan o maraming video conference yan? Hindi ko po alam kung sa Facebook po yan ng Easy Pilipinas nila nakuha. Pero yung original po niyan, nasa main Facebook ng Easy Pilipinas movement. Hindi ko po alam kung ba't siguro pinag-combine. Hindi po nakakulong po ako, hindi ko po ma-collect yung mga evidences. Madam Chair. Madam Chair, The Honorable Sendanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Honorable Sendanya, is Meron po. there? Meron. Okay. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I kinuha just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so maybe we can flash the next pictures. Hindi nyo ba mapahaba yan? Tawag naman kayong technician. Mr. Madriaga, what is the relevance of this picture to your supplemental affidavit? Yan po si OBP spokesman Reynold Monsayak na isa pong kasama namin sa Easy Pilipinas. Okay, I think Mr. Mardiaga can return to his seat at this point, Madam Chair. So we can proceed with the questions. Hindi ako nga. Next picture, please. All right, sige po. Just to finish all of the, kasi malabo po yung kopya ng mga miyembro, no? Doon po sa mga annexes. Maybe we can ask Mr. Mariaga on the annexes of the pictures, no? So, pasukin na po natin itong Annex C. Sino po ito, Ginoong Mariaga? Yung nasa bandang kanan po, si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Yung katabi po niya, yung kanyang may bahay, si Rhea Fortuna Kilala. At ako po yung nasa bandang kaliwa. Congredon, maybe we can request again Madriaga to come close to the big screen so he can point to the individuals shown in the picture. Please provide a microphone. Siya po si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Okay?
Tapos yung katabi po niya naka-black shirt si Rhea Fortuna Kilala, yung kanyang Okay. misis. Ito po yung wife ng anak ko, ito po yung anak ko at yung may bahay ko po. Ako po yung nasa dulo. Alright. So, is it included in your affidavit, Opo. the incident Opo. of that picture? What Opo, is that incident? sa supplemental po. Ano po bang incident ang tinutukoy nyo dyan? Wedding po nung anak kong panganay. And you mentioned that in your affidavit? Opo, Madam Chair. Okay. So next picture, please. Ay, sayang. Sige po, pakipaliwanag po ito. Kasi for the record, Madam Chair, I think yung isa sa mga main